ng Panginoon. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa nasa loob tayo ng tahanan ni Sister, sandali, nakalimutin yung pangalan. Sister Kim. Joke lang. At Brother Hachi Norcio. Alam nyo, kailangan natin magpatawa kahit pa paano. Ang purpose is Ebanghelyo. Alam niyo yung Ebanghelyo o salita ng Diyos. Yan ay ang dahan ng kaligtasan ng tao. Ano po? Dahan ng kaligtasan ng tao. Kaya bilang mga Kristiyano, tungkulin ng bawat Kristiyano po ang ibahagi sa kapwa-tao ang salvation na nakasulat sa Biblia. Sabi nga, huwag mo saririnin. Yan, hindi sinasarili yan. Kasi mismo ang Panginoong Yesus, yan po ang kanyang sinabi sa kanyang panahon. Kaya bago tayo tuluyang papalaw, tayo muna ay mananalangin at hiling natin ang patnubay ng Diyos sa pagkakataon na ito. Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng Ebanghelyong ito sapagkat ang iyong Ebanghelyo ay kaligtasan ng bawat mananampalataya sa iyo. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang Ebanghelyo o salita ng Diyos o mabuting balita, iba-iba po ang taguri. Kahit iba-iba po ang taguri, halimbawa, tignan po natin yung sinabi ni Apostol Pedro. Sa unang Pedro, meron siyang sinasabi rito sa chapter 1, verse 25. Ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balitang ipinangangaral sa inyo. Yan po ang Ebanghelyo. Yung ipinangangaral sa inyo. Anong dulot nitong ipinangangaral sa inyo? Pansinin niyo po. Ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ibig sabihin, kung meron man pong mananatili magpakailanman, wala pong iba kundi yung anong nakalagay? Salita ng Panginoon, ano pang iba nakalagay? Magandang balita. Yan ang mananatili. Tingnan natin yung sinabi ni San Juan. Dito po sa kanyang epistula, ang sabi niya ay sa unang 1 chapter 2 verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan hindi umiibig sa Ama. 16. Ang lahat ng nasa sanlibutan ng pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalasakit sa buhay nito, hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. 17. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Sa ibang salin ng Biblia po, ang nakalagay dito ay yung sumusunod sa kalooban ng Diyos, sila yung mananatili magpakailanman. Yan. Parang yung salita ng Diyos, yun ang mananatili magpakailanman. Kapag ikaw ay sumusunod sa salita ng Diyos, ikaw ay mananatiling magpakailanman. Kaya dito lang po ang nakalagay kasi sa King James Version po pala ang nakalagay yon. Ang mananatili sa salita ng Diyos, ang sabi niya po. No? Sa King James Version, ang ginagamit ko po ngayon ay Poimen. Dito naman ang nakalagay ay kalooban ng Diyos. Ang nakalagay dito. Doon sa King James Version, yung sumusunod sa salita. Yan, dito sa
unang 1, chapter 2, verse 15, 16, and 17. So maliwanag po tayong mga sumusunod sa salita ng Diyos. Tayo po yung mananatili magpakailanman. Kagaya na sinasabi ni Pedro, na yung mabuting balita o salita ng Diyos o yung ebanghelyo na ipinangangaral sa inyo, yun ay mananatili magpakailanman. Ibig sabihin, forever po yun. Ngayon, kapag isa ka ring mananampalataya, mananatili ka, kaibigan. Bakit? Sumusunod ka sa salita ng Diyos. Kaya nga po, ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan. Tingnan ninyo. Ang sabi ni Pablo naman sa 2 Korinto, chapter 6, anong sabi niya? Yaman kami, 2 Korinto 6, chapter 6, verse 1. Yaman kami magkakasama sa gawain ng Diyos. Ano yan? Yung ebanghelyo, yung pangangaral. Ang sabi ni Pablo, ano pa ang trabaho ng mga apostol? Hindi ba mangaral? O anong sabi niya? Yaman kami magkakasama. Yaman kami, ibig sabihin marami sila. Sa gawain ng Diyos. Nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandang loob na ibinibigay ng Diyos sa inyo. Ito po yung opportunity. Kapag nakapakinig ka ng pangangaral ayon sa Biblia. Ayon sa Biblia po kahit anong religion, basta ayon sa Biblia. Anong sabi niya? Huwag niyong sayangin. Kumbaga po sa kayamanan, di po ba kapag nakapulot kayo ng ginto, tinatago ninyo? Hanggat mahari, ayaw ninyong malaman na meron kayong hawak na ginto. Ganon din po ang salita ng Diyos. Once na narinig mo po ito, yan, i-treasure mo sa puso mo yan. Sapagkat ang Diyos nakatingin sa puso ng tao. Tingnan natin. Huwag ninyong sayangin. Di po ba? Yang lasinggero, kahit daw matapon ng bigas, huwag lang matapon ng alak. Ganun ang lasinggero Kahit itapon yung bigas, sabi niya, huwag matapon ng alak. Kasi doon po ang buhay nila sa halak. Yan. Sa isang mananampalataya, yan, ebanghelyo. 2. Pagkat sabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita, sa araw ng pagliligtas sinaklolohan kita. Ngayon na ang kaukulang panahon, ito na ang araw ng pagliligtas. So, the moment na marinig mo ang ebanghelyo ng Panginoon, ito po yung liligtas ngayon sa iyo. Ngayon din ang sabi niya. Hindi niya po sabing bas, lawa, o mamaya. Hindi. The moment. Tingnan nyo Sapagkat sinasabi niya sa kukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Ngayon na. Yun. Diyan pinapakita ng Diyos na lagi siyang nagsasaklolo sa tao. Tingnan natin. Doon sa libro ng awit, ang Diyos talagang sumasaklolo. Gaya ng sabi ni Pablo. Dito po sa libro ng awit, tingnan natin. Chapter 121. Sahil lang natin. Ganito naman ang nakasulat. Sa 121 verse 1 and 2. Doon sa mga burol ako'y napatingin. Saklolo sa akin, saan manggagaling? 2. Ang angad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Kita niyo po? Sumasaklolo ang Diyos. Sa 24 naman ng awit, 124 verse 8. Tulong natin kailangan kay Yahweh nagmumula sapagkat itong langit lupa tanging siya ang lumikha. Kita niyo po? Sa Diyos na lumikha ng langit at lupa, siya po ang handang sumaklolo. Kaya the moment na narinig mo pagsaklolo ng Diyos, yan ang sinasabi ni Pablo. Ano yan? Kaligtasan sa pamamagitan ng
ng pangangaral ng Ebanghelyo, mabuting balita, salita ng Diyos. Ano po? Ini po, ngayon na ang ito na ang araw ng pagliligtas. Today is the day of salvation. Lahat po tayo nangangailangan ng salvation. Walang tao hindi nangangailangan ng salvation. Ako, kayo, lahat tayo sa tao sa buong mundo nangangailangan ng salvation sa dahilan po na lahat po tayo nagkasala. Tingnan natin ang sabi ni Apostol Pablo sa chapter 6. Ganito po nakasulat. Ay, chapter 3. Tingnan natin, ano? Ang sabi ni Pablo, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakahabot sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya nangangailangan talaga tayo ng kaligtasan. Kasi nga po, ang sabi ni Pablo, lahat tayo. Hindi po inatsapera ni Pablo ang sarili niya. Pati ako kasali, sabi niya. Bakit po? Tignan niyo po yung patutuho niya. Tignan lang natin sa unang Timoteo. Ano po? Tignan natin yung patutuho niya ni Apostol Pablo para magkaroon lang kayo ng idea. Ano po nakalagay? Unang Timoteo 1 sa 15. Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Jesucristo ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa kanila. O anong sabi niya? Ako yung pinakamasama sa lahat. Lahat ng masamang tao, si Pablo po ang pinakamasama. Kita niyo po ang patutuho ni Pablo. Ako yung pinakamasama. Kaya ang sinabi niyang lahat ng tao nagkasala, hindi nakahabot sa kalwalhatian ng Diyos, pati po si Pablo kasama. Hindi niya inatsapwera ang kanyang sarili. Kaya lahat ng tao, nangangailangan tayo ng kaligtasan. Kaya nandiyan ang Diyos na andang tumulong at iligtas po tayo sa tiyak na kapahamakan. Kaya po pinadala si Jesus. Hindi po pinadala si Jesus upang parusahan ng mga tao. Tingnan natin sa 1:3-17. Anong sabi ni Juan? Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, si Jesus po ang anak ng Diyos. Hindi upang atulan ng parusa ang sanlibutan. Tayo po yun. Binubuo tayo ng sanlibutan. Tao yun. Kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. O kita niyo po? Hindi po tayo, walang hangad ang Diyos na parusahan tayo. Ano ang gusto ng Diyos? Iligtas po tayo. Iligtas. O balikan natin yung Timoteo. Ano sabi ni Pablo? Meron siyang sulat dito. Anong sabi niya? Unang Timoteo chapter 2 verse 3 and 4. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos natin tagapagligtas. Ibig na nga lahat ng tao ay maligtas at makahalam ng katotohanan ito. Ano ang gusto ng mangyari ng Diyos? Sabi ni Pablo, malaman natin ng lahat ng katotohanan ito. Ang alin? Yung pagliligtas ng Diyos sa buhay natin. Para wag po tayo madala sa apoy ng impyerno. Kaibigan, hindi pa po uli ang lahat. Isa lang ang masasabi ko. The moment na marinig mong salita ng Panginoon, ang Ebanghelyo ng Diyos, isuko na po natin ang buhay natin kay Jesus. Kaya nga po pinadala si Jesus upang sampalatayanan natin siya. Balikan natin yung sulat ni Juan. Sa 1:16 naman po ang babasahin natin ngayon. Ano naman ang nakalagay? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Mahal na mahal pa tayo ng Diyos. Anong gagawin natin?
Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, one and only child, the begotten Son, Jesus. Wala na pang iba. Kung meron mang magsabing siya daw ang Kristo, ay mangilabot ka. Yung nagsasabing siya ang Kristo, delikado. Delikado. Baka makulong ka. At ngayon nakakulong na po yun. Pangahas yun Pilipino, taga Davao, kaibigan ni Duterte. Si Duterte naman, nasa Dahig. Doon sa Netherlands, nakakulong din. Pareho sila nakakulong. Barkadong dikit sila Hindi po chismis yan, totoo yan. Kinasangkapan ng gobyerno si General Torre. Sino kumuha kay Kibuloy sa Davao? General Torre. Sino kumuha kay Digong para dali sa Netherlands? General Torre na CIDG na kaya galit na po sila kay General Torre. Gusto na nilang wasin. Naalala ko si Bato nung araw. Doon siya nag-hearing sa Davao. Pinagagalita si General Torre. Pwede lang, sabi niya. Sana. Pero ano sabi ni General Torre? Hanggat hindi ko nakukuha si Kibuloy, hindi ako aalis dito. Yan, nakuha niya. Di umalis siya. Pero kasama si Kibuloy. Ganon din po sa nangyatid si Kibuloy si Duterte sa Netherlands. Sabi niya, yatid ko yan. Walang nagawa yung abogado. May abogado pandala. May nagawa wala. Para sila General Torre. Sa apelyido pala na naalala niyo Torre Nel sa chapter 11 ng Genesis. Torre. Kaya nga binaba sila ng Diyos. Hindi yun ang topic natin. Okay. Ang sabi rito, anong gagawin mo kay Jesus? Ang sabi niya, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatong, kaya binigay niya kanyang kaisa-isang anak upang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po yung mahalaga. Hindi po tayo mapapahamak kung sasampalataya tayo kay Jesus. Lahat na nakasulat sa Biblia tungkol po kay Jesus, sampalatayanan natin kaibigan. Lahat sampalatayanan natin. Yun ang salvation ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Siyempre naman, amen kayo dyan. Kasi nasa Biblia po yan. Binabasa ko Ang gamit po nating Biblia ay poemen. Ang Biblia ng mga pastor. Ano po? Tatandaan nyo po yan na kung hindi nyo pa po sinusuko ang buhay ninyo sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, isuko nyo na po. Bakit? Alam niyo po, may mga tao pong nagkakatwiran ng ganito. Ay, at saka na lang ako susuko sa Diyos. At saka na lang. Paano kung bigla kang bangungutin ngayon, kaibigan? Paano ka? Yung iba naman, tsaka na lang sila magsisisi. Paano kung bigla ka rin namatay? Paano ka pa makapagsisisi? Di wala na. Yung opportunity binibigay ng Diyos, maliwanag naman po. Nagbabasa tayo, wala tayong nagmamarunong dito o nagmamarites. Anong sabi niya? The moment na marinig mo ang Ebanghelyo ng Diyos, today is the day of salvation. Hindi po bukas, susunod na araw, sa isang linggo, sa isang buwan. Hindi po gano'n ng Diyos. The moment. Kaya kung may problema ka, kaibigan, yung oras na yan sumigat. O tumawag ka sa Diyos, makikinig ang Diyos. Jeremias 33:3, ang sabi ng Diyos, makikinig ako. Pero kung ayaw mo naman tumawag, paano makikinig ang Diyos sa iyo? Kung ayaw mo naman sumuko, paano makikinig ang Diyos sa iyo? Alam niyo po, sa panahon na nangangaral si Jesus, meron pong ginawang himala ang Diyos. Tignan ninyo ang sabi nitong taong ito. Sa chapter 9 ng 1, ginawa po siya ng himala ng Panginoon. Anong sabi niya? Siya po ay kinakastigo ng mga Hudyo.
Pero ito po ang kanyang sinabi sa 1:9:31. Alam nating hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Lahat tayo magkasala. Lahat tayo may kasalanan, sabi ni Pablo. Ngunit, pinakikinggan niya ang mga sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. Yan palang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay pakikinggan ka ng Diyos. Kaibigan, hindi pa po huli, lalo na kung may dala kayong problemang mabigat. Huwag kayong magatubiling lumapit sa Diyos. Yan na po nakasulat Yung ginawa ng Himala, yun ang pinatutuo niya doon sa mga kritiko ni Kristo sa kanyang panahon. Kinikriticize si Jesus sa pamamagitan niya na ginawa ng Himala. Itong nasabing taong ito na nagsalita sa 1:9:31. Salamat po, Panginoon Diyos, sa patuturo mo sa amin sa pagkakataon na ito ng kaligtasan ay dumarating the moment na marinig po namin ang iyong ebanghelyo. Salamat po. Yung mga nanonood, nakikinig ng video nito, Panginoon, kung hindi pa hayo sa iyong pananampalataya nila, baguhin mo po sila. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayong mga nanonood ng video nito, like, share nyo sa iba. Maraming yung kaibigan, brother, God bless all. Dati po tayo sa Barangay 1-5. Sonit, Manila. Sa barangay ng Aroma. Po. Aroma. Aroma. Ibig sabihin ng aroma, mabango. Sige po.